So magandang araw kabola. Sa video na ito, pag-uusapan po natin kabola ang isa pong trade rumor. Basically, na-post po ni Snowbad kabola na pag-uusapan natin yung reaction nga po ni Coach Jeff Cariaso sa addition ni Troy Rosario kabola. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Start po muna natin comments ng mga fans. Sir Ronald Berbusidad, pa-shoutout sir, shoutout po, salamat po sa pagtangkilik. Ronnie Karandang, Idol Snow, pa-shoutout naman sa Karandang and Villarreal family from Mulanay, Quezon. Again, hindi ba ako si Snowbad? Then Fernando Panilio, assistant sa Magnolia, pwede na, wag na si Mikey, maganda sa Converge para kumasa naman sa SMC at TNT. So maraming ang fans, kabola, ang gusto naman makakita ng iba namang teams na nakakapag-compete. Kaya naman talagang maraming interesado sa Rain or Shine, di ba kabola? Kasi nga po independent team sila and they are trying to compete, kabola. Now, diretso na tayo dito sa reaction nga po ni Coach Jeff Cariaso, no? Regarding nga po sa decision po ni Troy Rosario. Ito po ay nasabi niya po dun sa Power and Play podcast kabola. And explain niya dito that of course Blackwater gave naman a very healthy offer kabola dito kay Troy Rosario, and he was hoping kabola na sila pa rin po o piliin pa rin ni Troy na manatili sa kanila. Unfortunately, of course, in-exercise lang din naman daw ni Troy kabola yung kanya pong karapatan, and of course, isa nga ito sa mga bago, or basically the only thing that a player can hope for to maximize. Kumbaga ito yung pinakamalaki po kabola na karapatan actually po during the prime of a player na binigay po sa isang PBA player. Kaya naman mina-maximize lang din talaga ni Troy. Pero ang nakita ko lang talaga dito, kaya pala mag-offer no ng Blackwater Elite ng isang healthy offer kabola. Ang hindi ko lang maintindihan ngayon, di ba? Kasi of course, ang pinaka-rason dito kung bakit umayaw na si Troy sa kanila is the image kabola in their history, diba? Their history is a farm team kabola, diba? Hindi mo masisisi ang kahit sinong player na ayaw po na manatili doon kabola. That's the reality that they should accept. Speaking of farm team, si John Cardel nagsalita na rin, no? Dito po sa kanyang pagkatanggal kabola. Now, nakakano lang ako kabola kasi trinabi pa niya parang i-reason out kumbaga kabola, no? Na hindi parang nagre-reklamo pa yung taong to eh. Sabi niya puro injured yung player ng team, halos 10 lang yung naglalaro kabola. Kumbaga tinatry pa niyang i-reason out kabola eh, di ba kabola, na parang mali yung kanya pong pagkatanggal. Parang yun yung gusto niya pa pong emphasize kabola, di ba? Which is of course very very funny kabola, kasi nga po alam mo yun, ilang taon na siya dyan kabola, hanggang quarterfinals lang yung narating niya, ilang taon na siya dyan kabola, nakailang farm team trades na sila with SMC teams, diba kabola, come on, diba, sobrang whack kabola ng performance niya sa head coach there. So kumbaga ano yung karapatan niya, kumbaga po na i-question yung naging decision po kabola ng management, parang ganun ba? Although on the other hand naman, yung pagkakasabi niya that he was just big or he became a good soldier, para kasing may indirect din na sinasabi yun kabola, ito lang yung binibigay sa atin, kumbaga ang gagawin ko lang trabahuin at kumbaga ipikit yung mata ko sa mga nangyayari o ginagawa ng mga shoot, parang yung parang sinasabi niya pa dito kabola na isa pa. Now dito nga po sa isa pong trade rumor na na-post po ni Snowbad actually about Troy Rosario SMC ito kabola. Then sabi niya about San Miguel muna tayo mag-focus. San Miguel will get a young big man shooter and high scoring wingman kabola, sabi niya. Pagkabasa ko nung young big man shooter, ang unang pumasok sa akin baka si Arvin Tolentino to, kasi shooter yung ginamit niya, and Tolentino is currently a top 3 shooter kabola in the PBA. Pero I think mas bagay sa kanya, mas specific na siya yung tinutukoy na high scoring wingman. Of course, may pahapyaw na sa Arvin Tolentino sa post niya kabola na mukhang papunta po siyang San Miguel Beerman. So now the question is, kung si Tolentino yung high scoring wingman, sino po yung young big man shooter? And actually there are some interesting options there. First one is si Daniel Contapay kabola ng Northport din. Si Contapay po around 25-26 ito, free agency signing siya this season kabola, and he showed kabola, or this year pala, and he showed kabola the capacity to hit 3-point shot. So pwede siya yung binabanggit dito. The other one will be Kenmar Carino kabola, who is currently with Terra Firma. Pero kung iisipin mo kasi pag si Carino yan, isa pang trade, so dalawang trade ba yung gagawin ni San Miguel kabola. Pero pag si Contapay kasi yan, pwedeng isang trade na yun, kasi Contapay yan
Tolentino, kabala. Pero of course, kung sila talaga yung target, kabala, I think they will be a good addition sa San Miguel Beerman. Pero ang hope lang talaga natin na kung matutuloy ito, I hope talaga, kabala, na makakita tayo ng isang fair trade. Kabala, sa palagay mo, sila ba yung target po ng San Miguel? Comment lang po sa baba.